Guys, paalala ito sa lahat ng mga kababayan nating OFW, lalo na sa mga kababayan nating Pilipina, na wag kayo magtitiwala sa ibang lahi na magsisend kayo ng hubad ng katawan nyo, lalo nang kitang-kita ang inyong pechay. Dahil hindi nyo alam ay pinagkakalat nila yan, lalo na kapag nagkahiwalay kayo. Eto, may binahaging video si Hadi na video ng isang kababayan natin na pinakita sa kanya ng kanyang manager ang hubad ng katawan ng isang Pilipina. Sa mga kababayan natin dito sa Saudi, lalong-lalo na sa mga kababaihan, please lang mag-ingat naman kayo. Huwag kayo magtitiwala sa mga ibang lahi. Ngayong araw, mismo manager namin sa trabaho, kachat niya, Pilipina. Isinin sa akin yung video kung paano niya tanggalin yung damit nung maliligo siya. As in, tinanggal talaga yung lahat, tinanggal ang damit. Kita talaga ang dalawang papaya. Pati yung sariwang tilapia. Pero hindi ako naniniwala na basta lang yan nag-send. Parang gusto kong i-deny sa manager namin na Pilipina yun For sure. Na kababayan natin kaso, si kabayan na mismo nagsabi na Pilipina siya. Boss mo. Anak ng doktor anak ng doktor. In fairness, sobrang ganda ni kabayan. Sobrang ganda. Artista ng itsura. Singkit ang mga mata. Kinis ang balat. Pati yung figure ng katawan niya. Perfect talaga. Makinis ang balat. Artistahin nga Pero ayun ko bakit niya nagawa yun Hindi naman gwapo yung manager namin. Maitim. Hindi niya alam na ang pinasahan niya ng video na yun ay may asawa dito. 2 anak. Huwag kayo magtitiwala sa mga ibang aanhin mo naman ang ganda. Yung mga sinising nyo sa ibang kinis ng balat. Pwedeng kumalat talaga yan Kung hanggang dyan lang. Pinag-usapan ko na lang yun yung manager namin na pwede pakidelete yun. Pero naisin dahil sa aking video Pagpapantasyahan ka naisip ko naman. Tapos pero kung tatanungin nyo kung pwede nyo makita, ay hindi ko pwedeng ibigay sa inyo. Ayaw ko rin naman na kumalat yung video na yun. Ayaw ko lang kung dinilit na ng manager namin yung video. Hindi ko alam kung bakit anong nangyayari sa mga kababaihan dito. Kung nila lahat pero karamihan kasi dito sa Saudi, pagdating dito sa Saudi, nagiging wild na sila Nagiging wild na. Okay lang sana kung yung sinindan niya Pilipino, kasi pwede pang mangyari na na siyempre kapwa Pilipino ganyan. Tahiyan yun ng lahi natin. Hindi yun nai-spread. Ibang lahi yan. Walang pakialam niya sa atin. Nahiya talaga ako kanya. Sobrang nahiya talaga ako. Ang sabi tuloy ng isa na namang Pinay. Ng manager namin. Sobrang maganda raw. Napakaganda ng mukha, napakaganda ng kinis ka. So, happy twice daw. Happy twice. Ng isang dayuhan. Yun ang nasabi niya kanina. O diba? Sa tingin nyo, sa ginagawa nyo na yan, re-respetuhin kayo? Hindi kayo re-respetuhin ng ibang lahi. Respetuhin nyo naman yung mga sarili nyo, Bigyan nyo naman ng kakahiyan yung Hindi, putis ulat kung kayo lang ang madadamay. Buong Pilipino. Kahihiyan talaga. Eto pa, may isang kababayan tayo nagngangalang Sana na may asawang ibang lahi na kung kailan daw siya nag-asawa ay saka naglabasan ang mga nude video niya or mga video niya na hubad na katawan. Attention, Sana. Sa mga kaibigan ni Sana, sa mga followers ni Sana, sabi na sa mga alagad ni Sana, hindi kita kilala Sana kaya hindi kita ma-inbox. So dito ko naman sabihin, hindi man kita pinapahiya, okay? I-inbox mo ako, ibigay ko sa yung WhatsApp number ko, i-WhatsApp number mo na ako, i-forward ko sa iyo ang videos mo. Queen of My Patan, mayroon siyang video sa akin, 6. Nakakalaswa, nakakahiya, nag-viral na si Sana sa Pakistan. Guys, ang mga video ni Sana, nagkalat na. Tapos nakakahiya, hubot-hubad siya, ang galing niya ang galing niya magsarili. As in, perfect. Hindi ko kayang panuulin, as in nakakasuka. So Sana, inbox mo ako, i-forward ko sa'yo, tanungin mo ang sarili mo, bakit mo nagawa yan? Hindi ka nag-iisip, may anak ka rin siguro, diba? May mga kapatid ka. Perfect, buong katawan mo, picture, maniwala talaga ako na ikaw yun. So, at secondly, may nagsabi pa sa akin na noon daw tahimik ang Pakistan. Pero nung pumunta ka daw ng Pakistan, naggera.
So, alam mo nang get ang ibig lang sabihin. Means, ayoko na magsalita, di ba? Hindi ko naman sinabi na malas, hindi ba ako Panginoon. So, sana, inbox mo ko, forward ko sa'yo ang mga videos mo, and, delikado ko na sa Pakistan, nakakahiya na. Pilipina din ako. Anong sasabihin nila? Tapos asawa ko din, Pakistani. Paano naman ang mga kabayan natin sa Pakistan? May magandang buhay, tahimik ang buhay nila, tapos naggaganyan na. So, ang baba ng tingin nila sa atin ngayon. Guys, hindi ko binabas si Sana, ha? Huwag niyo kong imbas. Kasi, hindi ko alam ang account ni Sana. Hindi kami friend, first of all. Hindi niya ako friend and I don't know her. So, Sana, inbox mo ako para i-forward ko sa'yo at makita mo ang mga videos mo, kung anong ginagawa mo. And anyway, yung videos na yun, galing pa sa Pakistan. May friend ako sa TikTok, sa Facebook, doon na siya nakatira sa Pakistan. Sabi niya, Big, kilala ko ba daw yun? Sabi ko, kilala ko, parang yata yung nagba-viral ngayon na. Yun, forward niya sa akin. So, God knows, wag na sana makarating sa Pilipinas. Kasi pag malaman ng gobyerno sa Pilipinas, anong sabihin? Kung ako sa'yo Sana, kung may mga kaibigan, may mga power, papuntahin mo sa YouTube, ipadelete lahat ng videos mo. Hindi ko naman sinabi, kasi, hindi ko masabi na awa ko sa'yo, kasi ginawa mo yun, di ba? Okay, hindi ka ba aware na binidyohan ka habang ginagawa mo yun? O di kaya nagbi-video call ka? Anyway, a few reminders, or like, warning, o paalala, kung sinong may mga asawa, kahit hindi man Pakistani, o kahit anong nationality, kung magtalik kayo, huwag niyo silang hayaan humawak ng phone. Kasi, may chance na mahilig sila mang-blackmail. So, ako di ko kayang panuorin ng video mo Sana. Di ko kaya kasi may video ka na full. As in, ang haba ng video mo. Naliligo ka, nagsarili ka, ay naku Sana. Guys, huwag kayong mag-alala, hindi ko ito forward kahit kanino, okay? Wala lang, delete. I-forward ko Sana, i-delete ko kasi baka mag-virus ang cellphone ko. So, Sana, message me inbox. By the way, matutulog ko na maaga kasi bukas maaga magising. May pasok ang mga anak ko, tapos morning shift pa ako. So, Sana, inbox me so that you see your videos. Guys, wag na kayong mag-interest na i-forward ko sa inyo kasi tao din siya, nakakaawa din, di ba? Babae din siya, kababayan din natin. Hindi ko siya binabas. Sorry. Salam alaikum. Kaya guys, maging paalala ito sa lahat ng kababayan natin Pilipina na huwag niyong gagawin na magsisend kayo ng nude video nyo or hubad na katawan sa kasintahan nyo. Mapa Pilipino man or ibang lahi, lalo na't kung may asawa kayo sa Pilipinas. Dahil kahit gaano pa ang pagtitiwala nyo sa kasintahan nyo, hindi nyo alam balang araw ay baka kakalat ang sex or scandal video nyo. Kagaya na lang sa kababayan nating isang OFW at isang seaman na inaresto na umuwi sa Pilipinas dahil sa pagpapakalat ng kanilang sex video ng kanilang kasintahan. Isang seaman inaresto sa Pilipinas matapos itong ireklamo ng kanyang kasintahan dahil sa pagpapakalat ng kanilang sex video. Binantaan naman ng nasabing seaman ang kanyang kasintahan na ipapakalat pa muli ang iba pa nilang video kung hindi ito makikipagkita sa hotel. Doon naman naaresto ang seaman na nahaharap sa patong-patong na kaso. Timbog ang isang seaman dahil sa umano'y pagpapakalat ito ng maselang video nila ng kanyang ex-girlfriend sa social media. Sa pinagsanib na puwersa ng Criminal Investigation and Detection Group Nueva Vizcaya Provincial Field Unit, Nueva Vizcaya Cyber Response Desk at Solano Municipal Police Station, isang operasyon ang kanilang ikinasa sa Barangay Quirino, Solano, Nueva Vizcaya na nagresulta sa pagkakadakip ng sospek na si alias Mark. Ayon sa ulat, inireklamo ng biktima ang suspect matapos nitong i-post sa isang Facebook page ang maselang video nilang dalawa noong ika-22 ng Abril. Lumalabas sa investigasyon na pinagbantaan pa ng suspect ang biktima na ikakalat nito ang iba pa nilang video na kinunan nito ng walang pahintulot sa biktima kapag tumanggi itong kitain siya sa isang hotel. Dahil sa takot, pumayag ang biktima na makipagkita sa suspect kahit nalabag sa kanyang kalooban. Ngunit kinuha rin nito ang pagkakataon na humingi ng tulong sa kapulisan na naging
naging dahilan upang madakip si alias Mark. Sinampahan na ang suspect ng patong-patong na kaso kabilang na ang paglabag sa RA 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009, RA 10175 o Cybercrime Prevention Act of 2012 at RA 9262 o ang Violence Against Women and Their Children Act of 2004. Ganito din ang kinahinatnan ng isang kababayan nating OFW na inaresto nung umuwi sa Pilipinas matapos ding ireklamo ng kanyang kasintahan dahil sa pagpapakalat din ng sex video. Gumamit pa ng droga ang nasabing OFW kaya nahaharap siya ngayon sa patong-patong na kaso. Arestado ang isang OFW matapos siyang ikalat ang mga pribadong video nila ng kanyang girlfriend na online streamer. Matinding takot din ang naramdaman ng biktima dahil sa pagbabanta umano ng suspect. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio, exclusive. Sinalakay ng mga ahente ng NBI Organized and Transnational Crime Division ang coffee shop na ito sa Pampanga. Pinadapa at pinusasa ng sospek na si alias Berto na inireklamo ng kanyang girlfriend na isang online streamer. Ayon sa biktimang si alias Lovely, isang OFW ang sospek na nakilala niya sa isang streaming app. Matapos ang halos ilang buwang relasyon, unti-unti na raw nagbago ang lalaki. Naging seloso raw ito at nagsimula siyang pagbantaan. Meron silang private video na secretly na-record nitong boyfriend niya. So, pag hindi siya sumusunod sa mga demands nitong boyfriend niya, ay ipapakalat ito. So, akala niya na parang hindi naman totoo. Pero nung may isang sinabi yung boyfriend niya at hindi niya sinunod, dito na nagsimula na, pinadala sa mga anak niya mismo. Nang umuwi sa Pilipinas ang lalaki at nakipagkita kay Lovely, nagkasa ng entrapment operation ng NBI at nahuli ang sospek. Matinding trauma raw ang sinapit ni Lovely. Pati ang kanyang trabaho, apektado. Nagbanta rin daw ang sospek na susunugin ang bahay nila Lovely. Kapag sobrang selos siya, nagtitreat siya sa akin, napapadala ko yung video natin sa mga supporter mo, sa family mo. Sinasabi niya ipapadala pero napadala na pala niya. Ginagawa niya talaga, hindi threat, talagang ginagawa niya. Kaya nauubos yung supporter ko. Sa investigasyon ng mga otoridad, nagpositibo rin ang sospek sa illegal na droga. Aminado naman ang sospek sa mga nagawa. In-spread ko yung videos namin. So, hindi ko siya in-spread to sa mga relatives lang niya, family members niya, not anywhere, anybody. Pero syempre, siguro, yun ang way ko para, kasi binlock niya ako agad eh. Siguro yun ang way ko para kausapin niyo ulit ako, sir, ma'am. Tapos yun nga, pero nagsisi naman ako sa learn lesson sa akin to. Siyempre, inuman, tropan, matagal na akong yun, sakto, napahit. So, then, eto yung nangyari din 3 days ago. So, siyempre, nagpapositive pa ako, pero hindi. Mahaharap ang sospek sa mga patong-patong na reklamo. Kaya guys, sa mga kababaihan dyan ay mag-ingat kayo. Huwag kayong basta papayag na kuhanan ng video ang pagla-love making nyo dahil baka ganito ang kahinatnan. Though hindi naman lahat ng mga lalaki ay kayang magpakalat ng sex video nila ng kanilang kasintahan, pero mahirap kapag nakakuha kayo ng lalaki na wala sa katinuan ng pag-iisip at sobrang siloso, at kapag gumagamit pa ng droga. Kaya maging paalala at babala ito sa lahat ng mga kababaihan, kasama na dyan ang mga Pinay OFW.